Don't forget to like, follow, share, and comment, guys. It's me again. This is my second vlog. Diba nag-post ako regarding, sabi ko, magpo-post ako ng next video regarding sa mga gustong makapunta dito sa Dubai. Ito na. And marami kasi nagtatanong, paano ka nakapunta ng Dubai, ganito, ganyan. First, syempre, nag-apply. Pero yung apply kong yun, nakita ko lang siya actually sa TikTok. Tapos, alam nyo naman, tatlong taon na akong walang trabaho sa Pilipinas. As in, 3 taon na walang trabaho. So, nag-try ako. Akala ko ngayon, walang mangyayari. And then after that, within the span of one week, parang may sa akin, may message na pinagpapasa na ako ng mga passport, ganito, ganyan. So, kailangan, bago kayo mag-apply, may passport kayo. Yan ang pinakauna, passport. Adi ayun na, dire-diretso na. Wala pang 1 buwan nakaalis na ako, guys. Tandaan nyo, wala pang 1 buwan nakaalis na ako. Pag si Lord talaga ang kumilos, mangyayari ang lahat. Wala na akong pag-asa sa buhay ko. Parang hindi ko na ko sa 3 taon ko lang, wala na akong ganang mag-work, ganito, ganyan. Tapos binigyan ako in just 1 click, guys. Binigyan ako ng chance ni Lord na okay, hindi ka hanggang para dyan. Di ayun na. Within wala pang 1 buwan nakaalis na ako. So guys, nakaalis ako na ang papeles ko ay nakalagay housemaid. Housemaid means katulong, guys. Kasi guys, ito sasabihin ko sa inyo, pinakamabilis makaalis sa Pilipinas kapag housemaid ka. Pero ang apply ko is driver, lady driver here sa Middle East. Yun ang pinakamabilis, housemaid. So dead man na ako, sabi ko, tangina, shit, housemaid. Hindi ko sa minamaliit ang housemaid, sobrang proud ako kasi dyan ako nanggaling. Sobrang proud ako, even na hindi ako dyan nanggaling, sobrang taas noo ako sa mga kasambahay natin. Ayan, housemaid. Yun ang pinakamabilis kasi yun, ayan, nakaalis na ako. Pagdating ko dito sa Dubai, ayan, syempre meron lang ako is meron lang ako ID from the Philippines. Driver's license from the Philippines, which is advantage yon sa mga nagda-drive sa Pilipinas. Kung gusto niyo maging lady driver, advantage na meron kayong Philippine driver's license. Kasi meron ditong tinatawag na golden chance. Kasi kapag meron kang Philippine driver's license sa Philippines, pag nag-apply ka ng driver's license here, hindi ka na masyadong mahihirapan kasi parang limit na lang yung mga gagawin, parang yung mga meron kasing 40 hours na parang lesson for driving. Kasi guys, sobrang hirap makapasa dito ng driver's license. Sinasabi ko na sobrang hirap makapasa ng driver's license dito sa UAE. Gagastos ka. As in, so yung road nila dito ibang-iba sa Pilipinas, as in ibang-iba, may mga roundabout. Basta malalaman nyo once na nandito na kayo, sa mga gustong mag lady driver dito. Ayan, golden chance. Yun yung may mga Philippine driver's license. Pag meron kayong ganon, swerte nyo kasi konti na lang yung time na aaralin nyo, ganyan yung gagawin nyo kapag nag-apply kayo ng driver's license dito. Ang kagandahan, once nakapasa ka dito, grabe. Alam nyo ba yung driver's license dito sa Dubai? Para siyang ginto. Bakit kamo? Say why? Why? Kasi once na may driver's license ka dito sa UAE, dito sa Dubai, sobrang daming opportunity. Sobrang daming opportunity mabibigay sa'yo. At saka magagamit mo siya kahit saan. At kasi sa sobrang hirap makapasa dito, lahat talagang pag nakapasa ka, parang shit. Kunyari sa board exam, nakapasa ka, sobrang saya. Kasi ang daming nga bumabagsak, kasi nga mahirap makapasa dito. Yun lang, once na meron ka ng driver's license dito sa
Dubai, madali na lahat. Madali na lahat. Ako kasi, hindi naman sa pagmamayabang guys, nakaisang ano lang ako, nakaisang try lang ako, tapos pumasa ako. Syempre, once na may gusto kasi akong gawin, kailangan may gustong gawin, kailangan may gusto akong makuha, talagang pinaghihirapan ko. Katulad niyan, driver's license, talaga nag-review ako, ganyan. Kahit na alam ko na sa kalsada, ganito, ganyan, nag-review ako kasi nga ibang iba dito. And then, ayun, nakapunta ako dito. Sa first contract ko, mababa talaga yung unang sahod. So, expected nyo na yan sa mga aalis, especially sa housemaid, mababa lang talaga. Sa first contract pero once na natapos nyo yung contract, you can demand the salary, everything. Kung ayaw nyo na magtrabaho sa bahay, pwede na kayo magtrabaho sa labas, ganyan. Alam nyo sa akin, naswertehan ko lang talaga sa amo ko na sobrang bait ng amo ko. As in, lahat ng demand ko, lahat. Ako kasi nagbe-base ako lagi sa contract sa contract ganito, ganyan. Kapag may nakita akong parang iba na hindi na nagsasabi ako agad. Kaya hindi naman to, based on my opinion lang. Kaya maraming naaabuso na kababayan natin. Feeling ko kasi hindi sila nagsasalita. Nawala silang vocal na i-explain na ito yung nasa kontrata na which is yung iba na mga local dito sa Dubai, sa Middle East or kahit saan man, hindi talaga sila sumusunod sa kontrata. Pero naswertehan ko lang talagang siguro binigay talaga ni Lord na nagbe-base din sila sa contract. So ako din na parang pag may ginagawa silang iba na hindi naman sa kontrata, nagsasalita ako. So yun yung namin na yung napagkasundan kasi sobrang bait talaga ng sabi, sobrang bait ng amo ko. Mapa yung babae, si madam ko, yung baba ko. Tapos may anak silang isa. Yun nga yung hinahatid-hatid ko. Ayun, swertihan lang talaga. Kaya kayo guys, ako ini-encourage ko kayo na kung nyari wala na kayong magawa sa buhay niyo sa Pilipinas, boring na kayo, ganyan, magpunta kayo dito. First, parang unang step niyo dito sa Middle East. Huwag kayo pumunta ng iba, hindi ko naman pero para sa akin, Dubai is good dito sa United Arab Emirates. Eto, Dubai, basta yung 7 Emirates, dito kayo pumunta. Sobrang hindi ko din i-discourage yung ibang part ng Middle East, pero dito talaga Next dito part kayo magsimula.